po sa lahat. Okay. Pakibati ang iyong katabi, sabi mo sa kanya, masaya ako, ikaw ang kasama ko ngayong umaga. Abay, pakita mo naman talagang masaya ka. No? Ayan. Alright. Sino po dito? No, habang umaawit ka, nag-worship ka, lumalakas ka sa presensya ng Panginoon. Amen? No? Hindi lang tayo basta kumakanta, kundi hinahayaan natin ang Panginoon mag-minister po sa atin. Habang nakataas ang ating mga kamay, habang umaawit po tayo, ako po'y naniniwala at nakasisigurado may ginagawa po ang Diyos. Amen? Oh? Hindi sayang ang mga bagay na ginagawa po natin para po sa Kanya. No? Itong pagsamba na to, alam niyo po, kahit nga ba to pwedeng magpurit sumamba sa Diyos eh. No? Ito po ay pribilehiyo po natin na kapag makapag-worship po sa Kanya. No? At maging kalakasan po. Yung Sabbath day, hindi naman para kay God yan eh. Amen? Para po sa atin ito eh. Para po tayo ay makaranas ng kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Sapagkat dahil dito tayo lumalakas, gumagaling. Amen? At nagiging productive. Okay, let's go back no, sa ating pong topic. No, today we're going to continue our series entitled One Another. Sabihin natin, One Another. Okay, One Another. We discussed last week about loving one another. Okay? Na diniscuss natin doon, tinalakay natin that love is what? Of course, yes, is a decision. No? May or may not no, involve an emotional attachment. Amen po ba doon? No? Pwede kang magmahal na hindi okay yung pakiramdam mo sa tao. Kaya nga, kinummand tayo ni Jesus na love your enemies eh. Diba? Sigurado naman yung kaaway mo, hindi okay yung pakiramdam mo sa kanya. Pero, pinatunayan lang doon na ang pag-ibig pala ay hindi emosyon lang, kundi yan ay desisyon. Tama po ba doon? Kaya nga, may mga examples ako binigay sa inyo sa magulang, sa mag-asawa, sa pamilya, sa katrabaho. Tama? Na pwede mo silang mahalin na hindi okay yung pakiramdam mo. As long as mayroong pangangailangan na kailangang i-meet, nag-express ka. No? Nagde-demonstrate ka ng love doon. Amen po ba doon? No? And then, sinabi natin doon na love is what? Action. Yun. Parang wala po yatang na-retain na. Meron po bang natatandaan? Okay. Kinakabahan ako sa inyo. Parang wala yatang bisa itong pagtayo ko ngayong umaga. Okay. Hindi po passive. No? Kundi active po ang pagmamahal po ng Diyos. Ang pagmamahal po ng Diyos na siyang naranasan po natin, siya rin po no, yung ibinibigay at ine-express at ine-demonstrate natin sa ibang tao. Amin po ba doon? And ngayon naman po, sa second week natin, tatalakayin naman natin yung pangalawa na topic natin. Ito yung about serving one another. Okay. Kasi next week, forgiving one another, siguro mauubos po kayo dito. Oo. Sa dami ng mga kaaway ninyo. No, na kailangan patawarin. Baka doon talaga, hindi ko alam kung gagaling kayo o manghihina kayo. No? Depende yon sa puso natin kung tatanggapin po natin. Amen? No, so dito po tayo sa serve one another. Do you agree with me, church? If I say, we cannot separate love from serving and giving. We cannot separate love from serving and giving. Hindi pwedeng paghiwalayin yung pag-ibig sa paglilingkod at sa pagbibigay. Palaging magkasama po yan. Amin po ba doon? No? Kaya nga si God, nung sinabi niya na mahal niya tayo, siya mismo nagbigay siya. Ang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Diba? Nung sinabi ng Panginoon na mahal niya tayo, nakita natin kung paano siya naglingkod. Ibinigay ng Panginoon, inialay niya ang kanyang buhay para po sa atin. Kasi hindi po pwede na nagmamahal ka nang walang serbisyo. Nang wala kang ibinibigay. Tama po ba doon? So we cannot separate love from serving and giving. Serving others is one of the clearest ways to show our love for God and for others. Isa sa pinakamalinaw, na ebidensya, sabihin na natin, ng isang tao ay tunay na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kapwa, ay yung naggagawa niyang ibigay ang kanyang sarili para para tulungan, para abutin ang mga tao sa paligid niya. Amin po ba doon? Para po maglingkod. Parang wala pong tao rito. Nagkakaintindihan po ba tayo? Andiyan po ba tayo? And true love motivates us to act. No? And serving is outward expression of our love for God and those around us.
Ang nagmo-motivate sa atin para maglingkod, hindi ang titulo, hindi ang posisyon, hindi ang palakpak ng mga tao, hindi ang reward ng sino man. Tama po ba doon? No, hindi tayo naglilingkod dahil dyan. Tama? Sa kadalasan niya, naglilingkod ka na wala kang nakikitang kapalit eh. Kasi nga, ang dahilan kung bakit ka naglilingkod, hindi dahil sa mga may binibigay sa'yo, kundi dahil sa pag-ibig na siyang naranasan mo. Amen. Ito yung napaka-powerful na motivation sa pag-serve. Come on, nandiyan ba tayo? No? Your desire to serve others is an overflow of what is in the inside. Yung desire mo na makapaglingkod sa iba, yan ay resulta na nag-overflow, nag-uumapaw sa kung ano yung nasa loob. Amen? Kaya nga kapag nag-uumapaw sa iyong galit, mahirap talaga sa iyo na maglingkod. Tama? Pag nag-uumapaw sa iyong ang inggit, hindi ka makatatagal sa paglilingkod. Kasi kung ano yung nag-uumapaw, napaka-importante po nito na magiging drive natin sa paglilingkod. Kaya kapag nag-uumapaw sa iyo ang pag-ibig ng Panginoon, itong love ng Lord ang magtutulak sa atin. Tama? Para mahalin siya at mahalin ng iba, ang mga tao sa paligid natin, para maglingkod po tayo ng buong puso. Sabihin po natin, love. No? Ito po talaga, kung bakit tayo naglilingkod dahil po sa pag-ibig. Hindi dahil sa obligasyon lang. Tama? Kundi dahil sa pag-ibig. Genuine love compels us to serve others. No? Kapag totoo yung pag-ibig mo, at dito ka talaga humuhugot ng dahilan kung bakit ginagawa mo ang isang bagay, nakasisigurado po ako, magtatagal ka hanggang dulo. Kasi po, ako po yung naniniwala na kahit kailan hindi matutuyuan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? No, kapag ang love ni Lord ang ginawa nating motivation, ay kahit yung mga tao na hindi kay ibig-ibig, parang hindi mo gustong tulungan, matutulungan mo eh. Alang-alang at dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po ba doon? So when we love God, we express that love by loving and serving others with kindness, humility, and compassion. Even po si Jesus, makikita po natin dyan sa Bible, in the book of Mark chapter 10 verse 45, tingnan niyo po ito pagkakasabi po rito. Ang sabi po dyan, binanggit po dito na, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ang Panginoon daw ay naparito hindi para daw paglingkuran, which is yun ang sistema ng mundo. Tama? Na gusto mong maging successful sa buhay para marami ang mag-serve sa'yo. Pero kay Jesus iba eh. Kaya nga may minention niya siya sa Bible na if you want to be great in the kingdom of God, you must serve others. Iba eh. Kasi si Lord dito, binanggit, ang dahilan ng kanyang pagparito ay hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ialay ang kanyang buhay. Sana po ganito po yung ating puso, ganito po yung ating pong mindset. Amen? Nung niligtas tayo ng Panginoon, na iba na ang ating pananaw sa buhay. Tama? Kasi tayo, noong una, puro ano lang tayo eh, personal gain, sama? Kung ano lang yung makukuha mo, kung ano lang yung mapapala mo. Pero nung nakakilala tayo sa Panginoon, naging heart na natin si Jesus. Kung ano yung puso niya, naging puso na po natin. Amen po ba doon? No, kung paano ang Panginoon ay naglingkod at inialay niyang kanyang buhay para sa katubusan ng marami, ganun din po ang nais po ng Panginoon na makita po sa atin. Maglingkod at ialay ang ating buhay para maging instrumento sa kaligtasan ng Panginoon sa marami. Amen. Could you imagine Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, serve? Naglingkod Kaya nga, sino ka ba? Ayun lang eh. Tapos na usapan eh. Tapos na usapan doon, sino ka ba? Hari ng mga hari, lumikha ng lahat,
Come on, nandiyan ba tayo? Makapangyarihan sa lahat. Nagpakumbaba para maglingkod. Kaya kung iisipin mo yon, abay, hindi mo naman siguro kayang pantayan ng pagiging King of Kings and Lord of Lords. Kahit gaano pa katindi ang salary mo, kataas ang posisyon mo, hindi mo naman siguro lalagpasan kung ano yung meron si Jesus. Kaya kung ang ating Panginoon nagawa niyang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa marami, sino tayo? Sino tayo? Para hindi maglingkod. Sino tayo para hindi pagamit ang buhay? Amen po ba doon? Parang wala pong tao po dito, no? Kaya nga, when we serve, we are following the example of Christ. Amen? Na namuhay ang Panginoon sa mundong ito na selfless. Kaya nga kapag Christian ka na, hindi ka na dapat selfish. Dapat selfless ka na. Kasi nga, ang ultimate goal natin, maging tulad ni Jesus. Si Jesus, selfless po siya. Yung kanyang pag-ibig, abay, hindi siya nagmamahal dahil sa may ginawang maganda lang sa kanya. Ang love ni Lord, unconditional. Amen? Maging sino ka man, ano ka pa man, minahal ka ng Diyos. Amen po ba doon? Totoong totoo. So, ibig sabihin, naglilingkod tayo, we serve because Jesus first served us. Nauna nang naglingkod ang Diyos sa atin. Siya na yung naging dakilang modelo natin sa paglilingkod. Amen! Andiyan ba tayo? Kaya nga sa John chapter 13, hindi ko na po nilagay yung story, kung saan si Jesus, yan po, no? Kinuha niya yung towel niya, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad, hindi lang yung pagpapakita ng pagpapakumbaba, kundi pinakita ng Panginoon na maging sino ka man, palagi pa rin may dahilan para paglingkuran ng iba. Amen. Kung isipin mo, biro mo, si Peter, hugasan mo ng paa. Tama po ba doon? Sa kanila kasi, yung sandalyo, yung sandals nila, sa maghapong paglalakbay, ay napakadumi niyan. Ikaw, kaya mo bang hugasan yung paa ng katabi mo? May alipunga? May punggos? Baho? Oh. Imagine, si Jesus, hindi lang sa isa niya ginawa yon. Naglingkod siya. Naglingkod. Amen po ba doon? Nandiyan ba tayo? Nandiyan ba tayo? Nagpakumbaba. Nagpakumbaba po siya. At pinakita niya rito kung paano ba ang totoong paglilingkod. No? Nang sa gayon, yung kanyang mga taong sumusunod sa kanya, ay walang maipagmalaki. Hallelujah, nandiyan ba tayo? Hindi kasi kung ikaw kasama niya, sino ka para magmayabang, magmataas dyan, magsosyal-sosyalan dyan? Yung Panginoon mo nga, niligugas ang paa, naglilingkod. Tama, ginagamit yung buhay para tulungan yung maraming tao. Sino ka na ba para magselan? Come on! Kaya nga pinakita ni Jesus, oh. Anong sabi niya? Grabe po yung sinabi po ni Jesus, eh. No? Hindi ko po yata nalagay. Mamaya po, nandito po sa reason. Pag-usapan po natin yan. So, service is not an option, no? But an expectation for believers. Alam mo yung paglilingkod, hindi po yung option, kundi expectation po ito sa mga totoong nakakilala sa Panginoon. Tama? Hindi mo naman talaga mahihiling sa hindi totoong Kristiyano, yung maglingkod, ibigay ang oras, ibigay ang lakas, kakayanan, pati pera, ay gagawin pa nila yon. Tama? Nang walang kapalit. Sa totoong nakakilala sa Panginoon, inaasahan sa atin na kung paano naglingkod ang ating Diyos, ganun din po tayong mga tagasunod niya. Ganun din po tayong mga anak niya. Amen po ba doon? No? Kaya, sa kabila ng ipinakita ng Panginoong Yesus sa atin, talagang meron tayong dahilan na paipagamit ang ating buhay. No? Hindi ko po hinihilig sa inyo na lahat kayo maging leaders. No? Ang mensahe po nito, yung bawat isa sa atin, makita natin na ang buhay po natin
Dinisenyo ng Diyos, hindi lang para mag-consume. No? Hindi tayo taker, giver tayo. Amen po ba doon? Na merong magagawa at magagawa yung buhay na yan. Kaya nga po ang goal ko ngayon, no? Kasi po marami po ang hindi pa nakakaintindi po nitong mensaheng ito eh. No? Marami tayong mga bat Lord. Ayan, si bat Lord. No? Kaya yung bat Lord na yon, ang agenda ko, maging yes Lord. Maging yes Lord tayo pagdating sa paglilingkod. Kasi maraming dahilan kung bakit hindi tayo naglilingkod eh. Tama? Yung but Lord. So dapat, pag natapos ng mensaheng ito, meron ka ng puso na, yes Lord. Yes Lord. Amen? Now, tingnan ko muna, pinag-aralan ko muna, yung mga kadahilanan kung bakit marami mga Kristiyano ang hindi nagagawang maglingkod. Gusto niyo pong malaman? Ay nako, sandaang dahilan. Ako, walang po tayo ng So, let me share to you, no, common reasons why many Christians may not engage in serving. Okay? Many Christians may struggle with serving others for various reasons. Okay? Despite the fact na sinabi naman sa Bible ng isang Kristiyano ay naglilingkod dapat. Amen? So, ano po yung mga common reasons why many Christians may not engage in serving? Number one po, yung tinatawag natin na lack of understanding. Okay? Lack of understanding. Many Christians may not fully understand the importance of serving others or how essential it is to their faith. Hindi kasi nila iintindihan kung gaano ba ka-importante o kahalaga yung paglilingkod natin sa iba. At kung gaano po ito kahalaga pagdating sa ating pananampalataya. Remember, sinabi ni James that faith without works is what? Dead. Ganon din, love without action is also dead. Amen. No, paano mo masasabi na may pananampalataya ka? Notice, ang tinutumbok doon ni James, hindi ang salvation mo, kasi ang salvation ang nag-discuss si Paul in Ephesians chapter 2. Pero si James, ang diniscuss dito, no, ang pinoint out dito, yung result, yung ebidensya na ang iyong pananampalataya ay buhay. Amen? Kaya sabi niya, ang anumang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Pag tinanong ka, totoo ba yung pananampalataya mo kay Jesus? Sasabihin mo naman, of course, yes. Pero sabi niya, faith without works is dead. Is dead. Kung noon, hindi ka nakakilala sa Panginoon, hindi napapakinabangan ng kaharian ng Diyos ang buhay mo. At ngayon, nakakilala ka na sa Panginoon at hindi pa rin napapakinabangan ng Diyos ang buhay mo. At wala ka pa rin naaabot kundi ang sarili mo, abay may problema. Kasi walang nagbago, walang nag-iba. Amen po ba doon? No? Kung ikaw nung wala ka sa Panginoon, ginagawa mo yung gusto mong gawin, kung ano yung sa tingin mo makakapagbigay kasiyahan sa'yo, at nung nakakilala ka sa Panginoon, sinasabi mo na mahal mo ang Panginoon, pero ganun pa rin yung ginagawa mo, may problema. May problema. Kaya napaka-essential ng ating mga ginagawa at paglilingkod, no? Pagdating sa ating pananampalataya. Are you getting this? Kasi po, marami pong mga Kristiyano na nakikita nila ang paglilingkod ay personal. Personal lang o masyadong spiritual, katulad ng pagba-Bible study, pag-church mo every Sunday. Akala nila ganyan lang ang Christianity. Come on, nandiyo ba tayo? Nakukuha po ba natin to? Yung bang bahala kayo dyan, basta ako at ang Lord lang. Parang walang pakialamanan, parang ganon. No? Ang mahalaga, ewan ko kung mapahamak kayo dyan, malay ko sa inyo. Yung bang, ang tingin niya, nakakilala ko, Lord, kailangan kong mag-Bible study. Di ba? Kailangan kong mag-church. Sa simula, okay lang yan. Pero habang tumatagal, dapat naiintindihan mo na, nauunawaan mo na. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? No? Kasi po napakahalaga po ng paglilingkod natin sa relasyon natin sa Panginoon. Hallelujah. Andiyan ba tayo?
No? Kasi hindi mo naman kayang paglingkuran ng Diyos eh. Paano mo siya mapaglilingkuran? Yun ang tanong eh. Mapaglilingkuran mo lang siya sa pamamagitan ng paglilingkod mo sa kapwa. Kaya nga, love God, love people. Ang pagmamahal, sabi sa Bible, paano mo masasabi nagmamahal ka sa Diyos hindi mo nakikita? Gayon ang kapatid mo sa pananampalataya ang nakikita mo, pero hindi mo minamahal. Paano masasabi na mahal mo ang Diyos, hindi mo nga siya nakikita? Yan nakikita mo, hindi mo kayang mahalin eh. So, ibig sabihin, para mapatunayan mo yung pagmamahal mo sa Panginoon, dinadirect ka ng Lord sa mga tao. At yung paglilingkod at pagmamahal mo sa Diyos, pinapakita yan sa pagmamahal mo sa mga tao. Nandiyan ba tayo? Nakakuha po ba natin to? Pangalawa, no, lack of understanding, benefits of the doubt. Sige po, hindi nyo na po nauinawaan. Yun na po yun, sige. Okay? Pero sa totoo lang naniniwala ako, talagang ang natural effect yan eh. Okay? Naglagay na lang tayo ng benefits of the doubt. Baka hindi mo palubos na naunawaan. Pero ako, pag binasa mo ang Bible, yung mga talagang naka-enkwentro sa Panginoong Jesus, naka-receive ng love ni Lord, natural effect yan. Ay, hindi na yan tinutulak. Hindi na yan dinidiscuss na alam mo, dapat naglilingkod tayo. Hindi na yan, natural yan. Kaya nga merong ginawang mabuti ang Diyos, diba, pinalayas yung taong inaalihan na una pa sa bangka niya eh. Sabi saan ka pumunta? Sasama sa'yo. Oh, si Zaccheo, wala naman siya sinasabi na ganto-ganto ka, ganyan. Yung nakita ni Zaccheo, yung habag ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, abay, nagkusa si Zaccheo. Diba? Naipamahagi ang kanyang kayamanan sa mga mahirap. O natural effect yun. Kaya nga, may problema sa pananampalataya natin. Kapag tama ba? No? Hindi natin nagagawang ipagamit yung buhay natin sa Panginoon. Pangalawa, baka ito, self-centered culture. Okay? Because we live in a culture that often prioritizes self-interest. No? Ibig sabihin, hina-highlight po sa kultura natin yung self-interest, personal gain, and comfort over self-sacrifice and service to others. No, meron tayong consumer-driven mentality. Diba? Wala akong pakialam sa inyo, ang importante yung buhay ko. Yung buhay ko nga hindi ko pa maayos, yung buhay nyo pa kaya ayusin ko. Nakuha niyo po ito. Self-centered culture. Okay? Yung, kapag pumunta ka sa isang lugar, ano ba makakukuha ko rito? No? Ano bang merong self-interest, personal gain? Tama? At hindi natin makakuha mag-sacrifice para sa iba. Kasi dito tayo nabubuhay sa culture na to eh. Amen. Nandiyan ba tayo? No? Consumer-driven mentality. Kaya nahihirapan po tayo maglingkod po sa iba. Kasi ang agenda natin ay personal fulfillment. Ang importante, yung gusto kong mangyari sa buhay, yung pangarap ko, no, ito yung maganap. No, ito yung maganap. Ang dami kong ginagawa, ang dami kong goal sa buhay. So, ito dapat yung pinapukusan ko. Wala akong pakialam sa iba. Saka na yan siguro. Pag-iisipan ko pa. Come on, nandiyan ba tayo? No? Self-centered culture. Pangatlo, 99 po ito eh. Fear of inadequacy or lack of confidence. Ibig sabihin yung you feel that you are not good enough. You are not enough. No? Because many of us, we feel that we are not equipped or qualified. Yung bang kung bakit di mo magawang maglingkod kasi tingin mo, hindi ka nababagay doon. Tama? Hindi mo kaya yon. No? Hindi ako para doon. Sa mga spiritual lang yan. Sa mga leaders lang yan. Sa mga may special gifts lang yan. Hindi ako para dyan. No? Kaya ang nagiging dahilan nito yung insecurity, natatakot ka na baka hindi mo magawa yung pinagagawa sa'yo, no? O nangangamba ka, baka wala ka ng ganong kakayanan. Yan. Yun po yung lack of confidence. No? Kaya para po sa akin, naniniwala po ko, lahat tayo bilang mga mananampalataya, binayayaan tayo ng Diyos ng kaloob. Walang anumang bagay na mahirap na hindi mo kayang gawin basta sinamahan ka ng Panginoon. Oh. Kahit ano pa pinag-aralan mo, kahit wala ka pang tinapos, pag sinamahan ka na ng Diyos, pinagamit mo yung ibinigay sa'yo ng Panginoon, hindi mo alam kung ano pwedeng gawin ng Panginoon dyan. Amen po ba doon? No? Kaya naniniwala po ko lahat po tayo dito, talented.
anointed. Sabi mo sa katabi mo, anointed ka. No? Sabi mo sa kabila, talented ka. Sa likod, sabi mo, special child ka. Amen. Okay, bisa natin. Pang-apat, busyness and lack of time. Ay, nako po, aray ko po. No? Masyado tayo na overwhelmed ng ating mga demands sa buhay. Totoo. Yung bang sa work, sa family, sa mga personal commitments natin, tama? Ito yung sinasabi, yung sa pamilya ko nga lang, kulang na ako eh. Di ba? May trabaho pa ako. Kailangan ko kumita. Kaya, wala akong time dyan. Pastor, sa mga, siguro, walang ginagawa, yan, pwede yan. Tama? Yun yung iniisip po ng marami. Tama po ba doon? No? Kasi po, sa mundo na ginagalawan natin sobrang bilis, napaka-busy po ng mga tao eh. Ay, grabe, napaka-busy niya. Tingin mo katabi mo, ngayon mo nga lang nakita yan eh. Hindi mo na malayo kung ano ginagawa sa buong linggo. Kung saan natupad, napadpad. Hindi mo alam kung saan napadpad yung tupad, di ba? I mean, sobrang busy. Pero alam niyo po, wala tayo po pwedeng idahilan sa Panginoon. Kasi lahat ng meron tayo galing sa Kanya. Amen po ba doon? No? It's a matter of priority. Come on, nandiyan pa tayo? Time management po yan. Ano po, yung sobrang busy. Sobrang busy, walang oras. Ang sakit naman nun. Di ba? Totoo, yung dahilan mo kay Lord. Ay, Lord, kasi binless-bless mo kasi ako. Kasalanan mo to, binless-bless mo, kaya busy ako, Lord eh. Di ba? Ang dami mo kasing binigay sa akin. Kaya, di ba? Kaya, Lord, hayaan mo na sa susunod na lang kasi busy pa ako dito. Binigyan mo ko ng work, binigyan mo pa ako ng family. Kaya nga, Lord, ako gagamit. Wag na ako, busy ako sa blessing na binigay mo. Ang hirap. Parang ganun kasi lumalabas eh. Di ba? Nandiyan ba tayo? No? Wala tayong time pagdating sa paglilingkod. Kaya, yun. Ang iglesia, ang mga simbahan, ay patuloy na nagiging mahina. Kasi ilan lang po yung nagsiserve. Amen? Panglima, a desire for comfort or avoidance of sacrifice. Ay, ito, masakit. Ito rin po, isa po sa dahilan po ito. May umaaray din po dito. Diba? Because serving often requires sacrifice, time, energy, even your resources. Amen? Which can be uncomfortable or inconvenient. Sa paglilingkod kasi, kapatid, hindi ka lalagay dito sa posisyon na kung saan madali lang. No? O convenient yon or kaya may comfort doon, hindi. Sa paglilingkod, nandiyan yung magsasacrifice ka. Tama po ba doon? Mag-e-effort ka, magbibigay ka ng oras, ng panahon. Tama po ba doon? Tapos, yes, pati pera. Kasama po dyan. Amin po ba doon? Yung bang, kakilala mo sa live group, kasama mo sa live group, walang pamasahe, binigyan mo pa. Pagdating sa church, nakamiltig pa. Binigyan mo ng pamasahe, tapos pagdating sa church, nauwaw, nagmilti. I mean, kasama ang resources. Andiyan ba tayo? No? Kasi po yung comfort. Bakit? Kaya ang Panginoon, tinuro niya, if anyone comes after me, he must deny himself. Take up his cross daily and follow me. Kasi kapag punong-puno ka ng sarili mo, hindi mo talaga magagawang maglingkod sa iba. Amen? Amen po ba doon? Kaya sabi ng Panginoon, kaya yung mga susunod sa akin, stop thinking about yourself and what you want, sabi sa ibang translation. Kasi bakit? Dahil dyan, hindi mo na nagagawang sumunod. So, yung desire for comfort, ayaw natin na nahihirapan tayo, ayaw natin na nababawasan tayo, amin po doon, ayaw natin na nagagasasan tayo, kaya sa iba na lang. Sa iba na lang. Ayaw natin, nagsasacrifice tayo. Are you with me? Pang-anim, lack of opportunities or direction. Siguro yung iba naman, gusto talagang maglingkod, pero hindi alam kung saan at kung papaano. Amin po ba doon? Alam niyo po sa church natin, may avenues po tayo. Nandiyan yung life group. Ginaguide naman po kayo ng mga leaders po ninyo. Amin po ba doon?
No? Pwede ka diyang manalangin, pwede ka diyang magtawag ng mga kapatiran. Tama po ba doon? Pwede ka mag-encourage diyan. Tama po ba? No, meron tayong volunteer weekend na kung saan yung volunteerism pina-practice po ng church natin. Kaya talagang yung iba, ano lang pang ilang oras lang, ilang araw lang Dapat talagang tuloy-tuloy. Amen? Pag nagbigay si Lord ng platform sa'yo, i-grab mo na yon, yung opportunity na yon na makapaglingkod. Amen po ba doon? Sino po dito naniniwala na mas masarap yung naglilingkod kaysa ikaw yung pinaglilingkuran? Kasi because when you serve, you imitate Christ. Amen? So, pampito, spiritual immaturity or lack of growth. Lack of growth. Ano ibig sabihin? Kailangan po talaga sa ministry, meron po talagang nagpipid sa'yo. Nagno-nourish sa'yo kung gaano kahalaga yung paglilingkod. Amen po ba doon? No? Kaya po sa church po natin, meron tayong discipleship process para maunawaan natin that we are saved to serve. Tama? Na hindi ka lang niligtas ng Diyos para mapunta ng langit, kundi gagamitin ka ng Diyos para sa marami. Amen. Word changer ka History maker ka. Amon, nandiyan pa tayo. Tingnan mo, iba po sa inyo kasama na ngayon ng pamilya. Pinagamit yung buhay sa Panginoon. Paglilingkod po yan Paglilingkod po yan. Are we getting this? No? Ano pa po? Pangwalo. Burnout or negative past experiences. Siguro po may ganito. Sa sobrang dami ng mga ginawa mo na burnout ka, at dahil sa negative experience na yon, na-trauma ka, ayaw mo na uling maglingkod. Po pwede ba yun? Po pwede yon. Kaya hindi ka na naglilingkod. Kasi ayaw mo na uling maulit. So yung burnout. Are we getting this? No? Kaya po meron tayo sa susunod na tinatawag na crossfire. Doon sa crossfire na yon, sa Wednesday, wala kang ibang gagawin kundi pupunta ka rito. Without human intervention. Walang magbi-minister sa iyo kundi ikaw po. No? At ang Lord, between you and God. Sabi ko, alam niyo kung saan ko nakuha idea na yon? Sa Catholic. Kasi, diba, practice na mga Catholic na pumunta sa simbahan para mag-release, para mag-pray. Sabi ko, ba't walang avenue sa simbahan ng mga ganyan? No? Hindi yung pagpasok mo sa church, this is the thing. Parang lagi na lang may tumatayo, diba? Pero dito, pupunta ka lang. After mo pumunta, kung okay na kayo ni Lord, tapos na lahat, nasabi mo na lahat, nakapag-release ka na, magkape ka doon sa likod. Maganda po ba yon? No, sa Wednesday po yung crossfire po yon. Amen. Wala pong tatayo rito between you and God. Madilim lang po ito, may background song lang. Sabihin mo kung anong gusto mo sabihin sa Panginoon. And anyway, ano pa? 9, lack of accountability or encouragement. Kaya napaka-importante na regular yung encouragement natin sa Panginoon. Ay sa mga tao na masarap paglingkuran ng Diyos. Walang talong maglingkod sa Diyos. Walang totoong nakakapagod. Pero, ang sarap lang isipin kasi lahat ng pagod mo hindi sayang. Lahat ng sakripisyo mo, God sees it. He knows it. Amen? Hindi mo kailangan ng palakpak galing sa ibang tao. Kung alam mo naman sa langit, may pumapalakpak na napakaraming anghel sa'yo. Amen po ba doon? No? So, lack of accountability or encouragement. Kaya napakalaga na meron pong community. At meron po tayong mga life group leaders. Now, punta po tayo rito. Tingnan po natin. Mamaya sa huddle po ninyo, mabilis lang po tayo. 1.5 hours lang po yung ating po service. Tingnan niyo po sa mga reasons na yan, kung alin dyan sa tingin mo yung nag-hold back sa'yo o naghihinder sa'yo na maglingkod po sa Panginoon. Wala pong bago at luma. Pagdating sa paglilingkod, it doesn't matter kung bago ka o luma ka. Amin po ba doon? Kasi yung nakakilala ka sa Panginoon, marami sa Bible, bigla kagad naglingkod na Yung Samaritan woman niya, naglingkod kagad Inabot yung Samaria Amin po ba doon? Walang bago't luma. At kahit anong oras pwede magsimula. Amin po ba doon? So, ang tanong doon, why do we need to serve others? Ito na yung kahalagahan. Bakit ba tayo dapat maglingkod? Kailangan natin maglingkod. Pangalawa, una, Jesus commanded us to serve. We are commanded Ang sabi po sa John chapter 13, 14-15, ito po, yung sinabi po yung kanina sa paghuhugas ng paa. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Ako naghugasan. Ganon din ang gawin nyo sa iba. You should. You should. I'll set you an example. Kapag may example, ibig sabihin kailangan i-follow.
Amen? That you should do as I have done for you. Gawin mo rin sa kanila kung ano yung ginawa ko sa'yo. Pero si Jesus, nagset na siya ng example na walang anumang posisyon o titulo na mataas para hindi mo masabing hindi ka maglilingkod. Amen po ba doon? So tayo sabi, you should wash one another's feet. So we are commanded to serve others. Amen po ba doon? Amen po ba doon? So serving others is not optional. It is a command from Jesus Himself. Utos po ito ng ating Panginoon. Come on, nandiyan ba tayo? At sa tuwing sumusunod po tayo sa Panginoon, sino ba dito naniniwala ka kapag sumusunod ka sa Panginoon, ino-honor mo talaga siya? Yung talagang pag-honor. Yung pagsunod. Yung pagsunod. Amen? So, the Bible clearly calls us to serve one another in love and humility. Ini-encourage tayo, kino-command tayo sa Bible. In Galatians chapter 5, verse 13, nakalagay dito, you, my brothers and sisters, we are called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Humbly, in love. Pag nag-serve ka, humbly in love. Eh, ganyan talaga nag-serve ang Panginoon eh. Kaya sabi doon, yung kalayaan ninyo, so nagpapahirap sa inyong kautusan, ngayong nakalaya na kayo, sabi po rito, ni Pablo sa Galatia, gamitin niyo yung kalayaan na yan, hindi para, sa pleasure ng laman, kundi para maglingkod. Yung pagkalaya mo pala sa Panginoon, dapat ang resulta niyan, paglilingkod. Ayan po nakalagay sabi niya, but do not use your freedom. Sino dito mga pinalaya? Okay, sabi, but do not use your freedom to indulge the flesh. Hindi na dapat makalaman ang isang Kristiyano, kundi sabi niya, but rather, serve one another humbly in love. Talagang hindi mo naman kaya talagang maglingkod pag punong-puno ka ng pagmamataas Tama? At walang pag-ibig. Come on, nandiyan ba tayo? Nandiyan ba tayo? So we are commanded to serve others. Jesus commanded us. Pangalawa, mabilisan po ito. Serving reflects God's love to others. Ang paglilingkod po natin sa iba, nagre-reflect po ito kung gaano sila kamahal po ng Diyos. Kasi ang mga tao sa mundo, hoping sila na sana si Jesus hindi na lang umakyat Tama, mali. Kasi nandito si Jesus, grabe yung puso. Pinapagaling ang may sakit, pinapakain ang mga nagugutom, nahahabag sa mga tao. Tama? Tumutulong sa mga nangangailangan. Hinahanap ang mga nawawala, nagwawala. Tama mo doon? Hindi ganun ang puso ng Panginoon Siyempre si Jesus, limited yung time sa pagkakatawan tao, umakyat na siya. So, siyempre yung mga tao, hoping na sana si Jesus nandito pa rin. Tama? Pero yun ang dahilan kung bakit si Jesus, dinisciple niya yung mga apostles niya, yung mga followers. Ama, para Para i-duplicate ang kanyang sarili. Na yes, pansamantalang wala ang Panginoon sa kanyang pagkakatawan tao sa lupa, pero nandyan ang mga tunay na Kristiyano at mananampalataya na may pag-ibig ni Kristo na kayang iparanas ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Amen po ba doon? Kaya ang paglilingkod mo, na-demonstrate mo dyan yung love ng Lord sa iba. Amen? Amen po ba doon? We serve not just out of duty, but because it reflects the heart of God. Sino po dito, naglilingkod ka hindi dahil sa nauobliga ka, kundi naglilingkod ka out of love sa pag-ibig ng Panginoon na nagre-reflect sa iyo. Amen? Ano sabi sa 1 John chapter 3, verse 18? Binanggit ko to last week. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Kung magmamahal ka, huwag puro salita. Ipakita yan sa gawa. Kung mahal mo talaga, yung katabi mo, yung mga tao sa simbahan, you love this church.
Sabi ko palagi, naghahanap ka ng magandang simbahan, di ka naman nag-a-add ng value sa simbahan. Nag-expect ka na dapat ganito, dapat mag-add ka ng value. Tama po ba doon? Naghahanap ka ng magandang relasyon sa pamilya, hindi ka naman nag-a-add ng value dun sa relasyon ninyo mag-asawa, sa relasyon ninyong magulang. Tama? Mag-add ka ng value para kung may expect ka, kung may ini-expect ka, at least alam mo na nandun yun. Nag-minister ka doon. Come on, nandiyan ba tayo? Sabi rin po rito, kapag ka nagmahal kayo, wag yung puro kanta na, I love you, Lord, I love you, Lord. Pakita nyo yan. Paggamit nyo ang buhay nyo. Para sa marami. Amen? Serving others is an expression of God's love in action. Pag nag-serve ka na, ibig sabihin yung pag-ibig ng Diyos, nagiging visible sa mga tao. Abay, sabi ko nga sa mga nakausap ko, tanungin kita, sino ka ba naman para tulungan ka pa ng leader mo? Kaano-ano ka ba niya? Para abutin ka pa. Diba? Minsan, biruin mo, pinagtsatsagaan ka niya. Hindi ka naman niya kaano-ano eh. Mali, kung ako hindi ko kilala ang Panginoon, mali ko ba sa'yo? Mapahamak ka. Di mapahamak ka. Pakialam ko sa'yo. Tama, mali. Pero biro mo, nag-i-effort siya na kumustahin ka. Tapos ikaw naman, ayun na naman, puro na naman ganito, puro ganyan. Tapos sinisinson mo lang. Buti nga may nagmamalasakit sa'yo eh. Kasi si Lord, kahit magwala ka pa dyan, kaya niyang iwan ng 99, hanapin ka niya. Kaya kung hinahanap ka ng isang tao, ng leader mo, wag mong i-take yun negatively. Tama? Mahal ka nun. Dinidemonstrate niya lang sa'yo yung pagmamahal ng Panginoon. Ine-express niya lang sa'yo. Are we getting this? Wag natin mamasamain yon. Tama? Kung mayroong mga tao nagbi-minister sa buhay natin, ako po, isa sa pinakagusto ko, yung pinagpe-pray ako. Oh, yung may malaman ko, Pastor, pinagpe-pray po. Ibang klase yan kasi hindi ko alam kasi kung may nagpe-pray sa akin eh. Pero yung mga taong, pag nalaman ko, Pastor, alam niyo po, pinagpe-pray ko po kayo. Nakakataba ng puso. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? So when we serve others, we are demonstrating the love of Christ. Service allows us to make God's love visible in the world. Sa paglilingkod natin, nagiging visible sa mundo ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Pangatlo, malapit na po ako. Serving others help us grow spiritually. Bakit? Because through service, we develop humility, patience, and a heart of compassion. Sa paglilingkod, matututunan mo yan. Ako, kasi bakit? Aminin na natin. Hindi lahat ng kasama mo nakakatuwa. Baka nga marami dyan nakakainis. Tama ba doon? Di ba? Yung talagang kailangan mo ng pasensya. At na-develop sa paglilingkod mo, yung pasensya na yon. Tama? Yung ba, ito talaga nito, pinagpapasensya mo. Tapos bigla mo na, alam mo, hayaan na natin siya. Kasi ganyan talaga siya eh. Pag-pray natin yung tao. Amen? Sana hindi tayo yun, no? Come on, nandiyan ba tayo? Totoo po yun. Totoo po. So, serving others helps us to grow spiritually. Sa paglilingkod natin, dito nakikita natin na de-develop sa atin yung heart ni Jesus, yung compassion. Yung isa, makikita mo yung kapatiran mo, kaya pala nagkakaganon. Kasi dumaranas ng kawalan, o minsan hindi kumakain, o kaya naman wala talaga nangangamusta sa kanya. Doon na-develop po sa atin yung compassion. Because when Jesus saw the crowd, He had compassion in His heart. Kaya ang compassion napakahalaga na ma-develop po sa atin bilang naglilingkod. Bilang naglilingkod. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Parang wala na pong tao po rito. No, to grow us spiritually. Na-develop po sa ating Christ-likeness at napaprioritize natin yung pangangailangan ng iba. Na minsan, yung para sa'yo, binibigay mo pa eh. Tama? Yung pang pantabi mo na, pero nangailangan yung kapatiran mo, nailabas mo. Tama po ba doon? Pantabi mo na yan ha, pero nangailangan, binigay mo pa. Grabe yon. Grabe po yon. Ang sabi sa Philippians chapter 2, verse 3 to 4, do nothing out of selfish ambition. Ito po ang bilin sa atin.
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Sabi niyan, rather, in humility, value others above yourselves. Ang hirap nito. Value others above yourselves. Higit mong pagmalasakitan, pahalagahan ng iba kaysa sa sarili mo. Kasi bakit? Talagang kapag naglingkod ka, palabas yan. Yung sacrifice mo. Yung pag-i-invest mo sa tao. Kasi bakit? Mahalaga sila. Mahalaga sila. Amen po ba doon? So serving others allows us to grow spiritually. It teaches us to humble, to be patient, and reliant on God's strength. At sinishape po tayo rito para maging tulad ng ating Panginoon. The problem with us, we are so focused on what we want, on what we need, and what we don't have. Ganyan kasi po nangyayari. Masyado tayong nakasentro sa kung ano yung gusto natin, kung ano yung kailangan natin, at kung ano yung wala tayo. Kaya hindi po natin magawang maglingkod sa iba. Are we getting this? Are we getting this? Pang-apat po, serving others builds and strengthens the church. Yung tingin katabi mo, gusto nang umuwi. Oh. Hindi, kasi, bakit kasi maglilingkod? Wala ba yung i-bless ako ni Lord dito? I-heal ako ni Lord sa sakit ko? Be-breakthrough ako? Ang grabing message yan. Serving one another. Malay ko sa kanila. Malamang para sa itong mensaheng ito. No? Inaaresto ka na ng Panginoon. Okay, if you want to grow in the Lord, be intentional to serve Him. So, pang-apat, serving others builds and strengthens the church. 1 Peter chapter 4, verse 10. Each of you, tayo po mga mananampalataya, each of you should use, gamitin mo raw, sabi mo sa atin mo, gamitin mo yan, okay, should use whatever gift you have received to serve others. To serve others. As faithful stewards of God's grace, it is various forms. So, ibig sabihin, our gifts are not meant for personal gain, but to build up others and glorify God. Yung kaloob na ibinigay sa iyo, yung kakayanan na ibinigay sa iyo, yung idea. For example, binigyan ka ng idea ni Lord para yumaman. Hindi ka pinayaman ni Lord para lang lasapin mo ang kayamanan. Kundi para maging pagpapala ka, mas marami kang resources para itulong sa iba. Hindi to personal gain, ha? Hindi to personal gain. Sabi niya, no, each of you should use whatever gift you have received to serve others. To serve others. Gamitin po natin. Ano mang kakayanan yan? Ano mang skills na meron ka, paggamit mo sa Panginoon. Paggamit mo sa Panginoon. Hindi tayo binigyan ng Lord ng kakayanan ng husay para ipagamit sa mundo. Tama po ba doon? Hindi tayo binigyan ng Lord ng kakayanan para lang maging mainam lang yung kalagayan natin. Hindi po. Gamitin daw para sa iba. Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, and the evangelists, the pastors, and the teachers. Ano daw ilan daw kung bakit ibinigay kami sa inyo? Regalo kami ng Panginoon sa Kanyang iglesia. To equip His people for works of service. So that the body of Christ may be built up. Kaya namin kayo sinasanay. Kaya namin kayo dinidisciple. Para para ihanda kayo sa gawain ng paglilingkod. Kasi aanin mo yung spiritual growth kung para sa'yo lang. I mean, ang dami mong alam eh. Pero kung ikaw lang ang may alam, para saan yan? Yung husay mo, yung galing mo, kung para sa'yo lang yan, wala rin niyang kwenta. Amen po ba doon? Kaya sabi po rito, sanayin niyo sila ha, sa gawain ng paglilingkod para ang kanya daw katawan, ang iglesia ay, maybe what? Build up, maging malakas. Lumakas, tumatag ang simbahan, ang iglesia, ang katawan ng Panginoon. Amen po ba doon? So, by serving one another, we contribute to the growth and health of the church. Nagko-contribute po tayo. Alam niyo po, ang simbahan, kung bakit malayo ang nararating at nananatiling matatag.
Sapagkat yung mga taong naroon, marami sa kanila naglilingkod. Naglilingkod. Yun po yun. Yun ang dahilan. Andiyan ba tayo? No? Kung bakit ang isang simbahan o ang katawan ni Kristo ay matatag, bakit kasi ang bawat mga miyembro ay naglilingkod. Nagko-contribute. Sabi mo sa katabi mo, mag-contribute naman. Amen po ba doon? We are all given unique gifts by the Holy Spirit, and those gifts are meant to be used for the benefits of others. For the benefits of others. Amen po ba doon? Tingnan niyo po ito. Imagine mo ang katawan ni Kristo bilang natural na katawan. Ang isang katawan, para masabi mo siyang malakas, kailangan ng bawat bahagi ay nagpa-function, gumagalaw, ayon sa kanyang disenyo. Tama? Kapag ang paa, hindi na nagpa-function niya, hindi mo masasabing malusog yan. Kapag ang kamay, hindi nagpa-function, o kalahati ng katawan hindi nagpa-function, hindi mo masasabing malusog yan. May problem yan. May sakit yan. Kaya alam niyo po, marami pong mga gawain ng Panginoon, ang mga iglesia ngayon, ilan lang po ang gumagawa. Ilan lang po ang nagpo-contribute. Biruin mo, pag nag-function ang kamay at nag-contribute siya, kumain siya, sinubo niya sa bunganga yung pagkain niya, sa bibig niya, lalakas yan. Tama? Pero kapag yung kamay ayaw isubo yung pagkain sa bibig, hihina yung katawan niya kasi ayaw mag-participate ng bawat bahagi ng katawan ay importante at mahalaga. Kapag meron ka problema dyan, damayan ng buong katawan. Isang bahagi lang ha. No? Ang magka-problema dyan, damayan. Sino po dito sa inyo yung na-experience nyo, naranasan nyo na sumakit yung tenga mo? Hindi ka makatulog. Diba? Pag-gising mo, dama yung mata mo, pwede po yan, may eyebag, ang hina ng katawan mo. Tama po ba doon? Pag hindi nag-function ng isang bahagi dyan, damayan ang pag-ibig. Kaya, yung katabi mo, mahalaga yan. Mahalaga siya. Sabi mo sa kanya, mahalaga ka. Sa kabila, sabi mo, mahalaga. So, each part of the body has a role to play. Bawat isa po sa atin, may ginagawa. May ginagawa. Ang isang bahagi ay naglilingkod, nagbe-benefit sa kabila. Kaya nga po, kapag ka-in-examine mo, isipin mo lang, paano kaya ang lahat na nakaupo dyan katulad mo, saan kaya ang pupunta? Every member is a minister. Yun naman talaga eh. Pag tingnan mo talaga yung gusto i-point out to Jesus, every Christian is a minister. Bawat Kristiyano, bawat miyembro ay manggagamit. Hindi naman at diba? Hindi naman sinabi sa Bible lahat tumutugtog, hindi lahat. Hindi lahat nag-aasya. Pero dapat, bawat isa sa atin, merong contribution. May bahagi sa katawan ni Kristo. Sa anumang kaparaanan, may bahagi ka. Amen po ba doon? No, yun po yung nais ng Panginoon. Hindi lahat kailangan preachers. May mga tinawag lang doon. Pero dapat, saan ka man inilagay ng Panginoon, mag-function ka doon. Tama? No? Gampanan mo kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Panglima, second to the last, serving brings joy and fulfillment. Ito yung ramdam mo yung ubos pero fulfilled. Meron po akong pinost sa Facebook ko nakaraan. Talagang hugot ko yun eh.
Yung alam mo na, alam mong pagod ka na, pero gusto mo pa. Why? Bakit ko po nasabing? Because that time, na-realize ko talagang that life is too short. Hindi palaging malakas ako, ganito yung edad ko. So, yung gantong season ko, sinasamantala ko na, kasi alam ko tatanda rin ako eh. At hindi ko alam kung kailan ako kukunin ng Panginoon. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bukas magigising pa ako, kung aabot pa ako sa susunod na taon, sa mga susunod na taon. Who knows? Only God knows. At hindi palagi malakas ka. Nasa season ka ng pagiging kabataan mo. Tatanda ka rin. Magkakapamilya ka. Magkakatrabaho ka. So kung sa panahon ng nasa kabataan ka, ibuhos mo ng lahat, i-all out mo na. Amin po ba doon? Kung single ka, hindi dapat mo kinaiiyak na, ayun, tagal ko na wala. Yung pagiging single mo, samantalahin mo para paglingkuran ng Panginoon. Amin po ba doon? Anya ba tayo? Kasi yung maaaring may love life ka, hindi ka nga sigurado kung pakakasalan ka, pero si Jesus sinabi sa Bible, pakakasalan ka niya. You are the bride of Christ. Amin po ba? Anya ba tayo? No? Yung parang kahit pagod ka na, gusto pa kasi, sayang naman. Yung bang, minsan manghihinayang, yung mga kailangan, ang gagaling, ang huhusay, pero, alam mo yun, nakapanginayang. Mamamatay sila, yung sementeryo makikinabang doon. Grabe to, sayang tong taong ito. Ang talino nito kung naging teacher yan, kung nag-preach yan, kung nag-lead yan, matindi impact yan. Tapos nakaganon lang. Oh. Diba yung parang, sayang. Sayang, sabi ko, itong taong ito, talented to, kung pinagamit niya lang. Grabe. Ay, itong taong to, masiyahin tong taong ito. Pag nakita mo siya, talagang mabubuo yung araw mo eh. Ay, pakita mo, punta ka sa labas. I-welcome mo yung mga tao, maging unang ngiti ka ng iglesia. Amin po ba doon? Andiyan mo ba tayo? Serving brings joy and fulfillment. The Bible tells us it is more blessed to give than to receive. Mas maganda na ikaw yung tumutulong at nagbibigay kaysa naman ikaw yung tinutulungan at binibigyan. Totoo po yun. Amin po ba doon? No? Serving others bring joy and fulfillment. Kasi bakit? Inaalay tayo sa puso po ng Diyos. Yes. Ito po yung isa sa napansin ko sa naging distraction. Before, even ng mga nakasama ko, ito yung reason na if you serve God, you will be left behind and your personal desires will not be fulfilled. Yung takot na ganon. If you serve others, if you serve God, you will left behind. Sino po dito naramdaman mo yung tagal mo na naglilingkod parang na left behind ka na? Yung mga kabatch mo, layo na narating, nagpupundar na ng mga bahay-bahay. Tama po ba doon? Ang yayaman na. Diba? Saan na nakakapunta? Ikaw, puro simbahan lang napupuntahan mo. Amen. Yung parang na-left behind ka, tapos yung mga personal dreams mo, parang hindi na nangyayari. Yun yung nagpapalungkot, diba? Kaya minsan nababother tayo, iniiwan natin yung paglilingkod, pumapasok tayo sa mundo, doon sa career natin, kasi gusto natin we want to be successful. Wala namang masama na magkaroon ka ng mga bagay-bagay. Pero para iwanan mo yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon, yun ang hindi tama. Na para mo na rin sinabi na hindi ka kayang tugunan at iangat ng Diyos. Kaya, total, mukhang wala ka namang ginagawa sa buhay ko, eh di ako nagagawa para sa sarili ko. Kaya may mga tao, iniiwan nila yung paglilingkod, kapag nakapasok sa work, wala nang balikan. Tama mo ba doon? At okay na sila sa karir nila. Eh yung paglilingkod mo, wala na akong plano eh. Sila na siguro dyan, marami naman dyan. But let me say this to you. No, let me encourage you. In Job chapter 36, verse 11, if they hear and serve Him, they will end their days in prosperity
and their years is pleasantness and joy. Yung prosperity dyan sa Bible, paliwanag ko sa iyo, hindi lang yan patungkol sa pera. Yung sinabi Lord na plans to prosper you, hindi lang yan in terms of money, but in all aspects of your life. Ang pinaka malungkot na tao ay yung makita niyang kanyang sarili na maraming pera, malungkot ang puso. Yan ba tayo? Ito po ako magtatapos sa inyo. Sabi niyan, if they hear and serve Him, they will end their days in prosperity and their years in pleasantness and joy. Hindi sayang ang lahat ng pagod na inalay sa Panginoon. In the book of Malakay, sundan ko pa, chapter 3, verse 17 to 18. They will be my people, says the Lord Almighty. On that day, when I act, they will be my very own. And I will be merciful to them as a parents are merciful to their children who serve them. Once again, my people will see the difference. What happens to the righteous and to the wicked? To the person who serves me and the one who does not. Sa araw na ako ay kumilos na, ipapakita ko sa mundo ang pagkakaiba ng taong naglilingkod sa akin at sa taong hindi naglilingkod sa akin. You will see the difference. You will see the distinction between the people who serve God and the people who do not serve God. Ipapakita yun ng Diyos. Tapat ang Panginoon. Tapat ang Panginoon sa kanyang salita. God is not done with you yet. Hindi pa naman tapos ang Diyos sa'yo. Ipapakita yan ng Diyos sa'yo. Yung pagkakaiba ng taong inibigay niya ang kanyang buhay, kinalimutan niya ang mga personal niyang pangarap para kuhanin, tanggapin yung panawagan ng Diyos, tulungan ng mga tao, paglingkuran ng mga tao. Sabi ng Diyos, sa araw na ako'y kumilos na, ipapakita ko sa lahat ang pagkakaiba ng taong naglilingkod sa akin at yung taong hindi naglilingkod sa akin. Maaaring nakaka-impress yung mga taong minarating. Tama? Nakaka-wow. Pero sabihin mo sa katabi mo, hintayin mo ang galaw ng Diyos sa buhay mo. Yes. Yes. Yung akala mo, nakalimutan mo, yung personal dream mo, kung nakalimutan mo yun, ang Diyos hindi niya nakakalimutan. In fact, siya ang naglagay ng seed na yun sa heart mo. At kung nilagay ng Lord yun sa heart mo, ibig sabihin, may intention ng Diyos na ibigyang katuparan yun. Hindi nga lang sa kaparaanan mo. Amen? Yung bang sa tingin mo na parang wala namang nangyayari sa ginagawa ko sa church, wala namang nangyayari? Oho. Hindi po totoo yun. Of course, yes, the truth is serving God, serving others is not always easy. Sometimes you're going to get discouraged. Madidismaya ka, masasaktan ka. Pero walang ayawan. Sabi ni Rick Warren, faithful servants never retire. You can retire from your career, but you will never retire from serving God. Hanggang kamatayan na to. Sabi mo sa katabi mo, hanggang kamatayan na to. Magre-retire ka sa career mo eh. Pero sa paglilingkod, nakita ko po ito, maraming mga tao, even my lola, walang retire, hindi nag-retire.
talagang salubungan sila ng Panginoon para sabihin sa Kanya, well done, good and faithful servant. My good and faithful servant. Amen. And lastly, serving God, let me say this to you, our labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. So my dear brothers and sisters, stand strong. Don't let anything change you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. You know, not what you feel, but what you know. You know that your work in the Lord is never wasted. Your work in the Lord will never wasted. It's never wasted. So give your best shot to God. Put your heart, amen, in serving God. Pusuan mo ang Panginoon sa paglilingkod. Ipagamit mo sa Panginoon ang buhay mo. Why? Because God sees every act of service. Nakikita po yan ng Diyos. Hindi man nare-recognize ng tao. Hindi man na-appreciate ng mga tao yung ginagawang paglilingkod. Pero lahat ng yan nakikita ng Panginoon. Lahat yan batid ng Diyos. Aware ang Lord sa lahat ng ginagawa mo para sa Kanya. Yung pastor mo, hindi ko naman ako aware na sa mga sacrifices ninyo eh. Yung mga taong nililid mo, hindi naman sila aware or maaari hindi ka nila na-appreciate sa ginagawa mo. Hindi nila na-recognize yung mga efforts mo. Amen po ba doon? But God sees every act of service. He sees it. He knows it. Our service is never in vain. Amen? That's why in Hebrews chapter 10, verse 6, Hebrews chapter 6, verse 10, for God is not unjust. He will not forget. He will not tindino. He will not forget. He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other believers as you still do. God is not unjust. He is not unrighteous to forget your work and labor of love. Makakalimutan niya ng tao. Makakalimutan yung pangalan mo, pero hindi ng Diyos. Hindi ng Diyos. Ang dahilan kung bakit masarap maglingkod sa Panginoon, kasi walang sayang na paglilingkod sa Kanya. Walang sayang. Sabi niya, no, He will not forget. He will. Ito lang magko-comfort sa'yo eh. Yung sabihin ng Diyos, hindi ka ma-appreciate dyan, hindi ka pinalakpakan dyan, hindi ka nakakuha ng thank you dyan, hindi ka na-recognize dyan, na lahat ng ginawa mo para sa akin, ako alam ko. At nakikita ko. Nakikita ko. That's why in Colossians chapter 3, verse 23, work willingly at whatever you do, as you thought you were working for the Lord rather than people. Yung bang lahat ng ginagawa mo, binibigay mo ang lahat alang-alang sa Diyos at para sa Diyos. Amen? You are working for the Lord. You are not working for men, but you are working for God. Could you imagine? Manggagawa ka ng Panginoon. Manggagawa ka ng Panginoon. Ang Panginoon ang tumawag sa iyo. Isipin mo yun, ha? Hindi ka, inuubos na yung oras mo ng tao, ng boss mo, kapalit lang ng salapi. Pero yung malaman mo na yung buhay mo, ginagamit ka ng Diyos. Manggagawa ka sa ubasan ng Diyos. Amen po ba doon? And you are working for the Lord, sa Lord ka gumagawa. Sa Lord ka gumagawa. Lahat ng bagay na inaalay mo, palagi mong tatandaan, lahat yan ay para kay Lord. Ginagawa mo yan para kay Lord. Amen?
Kaya work willingly at whatever you do. So our service is never in vain. God is always watching, and He will reward those who faithfully serve His people. His people. Alam niyo po, kahit yung pinakamaliit na bagay na ginawa mo para sa Panginoon, i-reward yan ng Diyos. Sapagkat sa Panginoon, walang malaki at maliit. Lahat yan, mahalaga. Sa katawan ng tao, kahit ang pinakamaliit na bahagi, mahalaga. Huwag mong gaganyanin yung ilong mo. Pag sinarado mo yan, patay ka dyan. Tama po? Kasi bawat bahagi ay mahalaga. God values every act of service. Kahit gaano man sa tingin mo, kaliit, walang sayang sa Panginoon. In Matthew chapter 10, verse 42, if anyone gives even a cup of cold water to the one of those little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose the reward. Yung ginagawa mo, di ba? Nagbigay ka lang ng tubig, nag-ayos ka ng bangko, naglinis ka ng simbahan, nag-follow up ka ng miyembro, lahat yan. Pero mo, nagbigay ka lang ng basong tubig, i-reward. Grabe naman yon. Ibig sabihin, kahit yung pinakamaliit at simple na ginawa mo para sa Panginoon, it will be rewarded. Ini-reward ng Lord. Amen po ba doon? So, yung bagay na at tingin mo may kakayanan ka, may skills ka, pagamit mo sa Panginoon, mas mainam na gamitin niya ng Diyos kaysa gamitin ng mundo. Maraming beses, di ba? Yung kakayanan natin, galing natin, ginamit na ng mundo eh. Pero this time, yung husay at galing mo, at talino mo, ipagamit mo naman sa Panginoon. Amen? Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 10, 31, so whatever you eat or drink, or whatever you do, do it for the glory of God. Everything that you have in your life, God gave it to you. Use it. Don't waste it. Use it for His glory. Amen? For His glory. Paggamit natin. Paggamit po natin. Marami po tayong mga teachers po dito. Alam niyo po, isa sa po natin, goal po natin, makapagpagawa po tayo ng toddler room sa gilid. May mga taong kinakausap po ko para po yung mga 2 years old, 1 year old, 3 years old, meron po silang room. At may mga teachers po talaga na by profession na pinapagamit yung kanilang buhay para turuan yung mga. Kasi yun ang passion mo eh. Ipagamit mo. Nandiyan mo ba tayo? No? Kaya sabi ko, Panginoon, ang sarap maglingkod sa iyo kasi hindi sayang. Tama? O pwede pa tayong lahat ay tumayo? And let's worship the Lord with this song. No? The Bible says, offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Dito po sa awit natin, o kanta na to, ilagay po natin yung puso po natin na, Lord, kanina sa mga dahilan kung bakit hindi nakapaglilingkod yung tao, nandun po ako eh. Pero Panginoon, sa punto na to, hayaan niyo po at tulungan niyo po ako na tumugon sa salita na narinig ko. Habang nabubuhay ako, habang may lakas ako, gamitin mo ang lahat ng ito. Lahat ng ibinigay mo sa akin, hindi para sa sarili ko lang, kundi para sa iba. Maging pagpapala ang buhay ko, maging pagpapala ang pamilya ko, maging pagpapala ang ministeryo ko, not just in our church, but even, Lord, sa mga churches na nakapaligid po sa amin. Use us. Use this church, O God, powerfully and mightily
for your glory and for your kingdom, O God. And let your name be glorified. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's worship God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Create in me a heart that is clean, 'cause I wanna be who you want me to be. The depths of my soul are yours, Lord, to mold, 'cause I wanna be who you want me to be. Holy Spirit, fill me, overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Here I am. Oh, Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Here's my life. Oh, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Here I am. Oh, Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrendered into your hands. I surrender. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Help us, Lord God, to do your will. Use us, Lord, for your glory. Church, you are empowered by the Holy Spirit. You are anointed. You are gifted. You are powerful to serve. Maraming mga tao nangangailangan ng tulong, ng pag-abot. May mga tao kailangan yung encouragement mo. May mga tao kailangan yung tapik mo sa balikat nila. May mga tao kailangan nila yung gift or yung skills na meron ka. Even mga bata kailangan nila yung kakayanan na meron ka. Kaya ngayong umaga na to, hayaan mo na bigyan ka ng puso ng Panginoon. Isang puso na walang ibang ninanais kundi paglingkuran siya at maging katulad niya. Na simula sa araw na to,
ipapagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. Hindi mo man alam kung paano magsisimula, pero ang banal na Espiritu ang maglilid sa iyo, ang magtuturo sa iyo kung saan kanya gagamitin at kung paano kanya gagamitin. Ang nais lang ng Panginoon sa iyo sa umagang ito, kapatid, yung willingness to serve others. Yung servanthood heart. Yung servant heart na maging tunay na lingkod tayo ng Diyos. Na hindi tayo niligtas ng Panginoon sa wala lang o para paglingkuran, kundi para maglingkod at ialay ang buhay sa marami. Maaaring iniisip mo, hindi ko sila kailangan. Oo, nandun na tayo na hindi mo sila kailangan. Pero gusto ko sabihin sa iyo, kailangan ka nila. Kailangan ka nila. Kailangan nila yung husay mo, yung galing mo, yung leadership mo. Kailangan ka nila. Kailangan nila yung encouragement mo. Kailangan nila yung tapang mo. Kailangan nila yung kaloob na meron ka. Kailangan ka nila. Pagpapala ka sa marami. Regalo ka ng Diyos sa marami. Regalo ka ng Diyos sa simbahang ito. Gagamitin ka ng Panginoon higit sa iniisip at inaakala mo. Kung sinasabi sa iyo ng kaaway, mahina ka, hindi mo kaya yan, wala kang magagawa. But let me tell you this, you are anointed, set apart for a special purpose. You are called to serve. You are called to serve. Tinawag ka ng Diyos para maglingkod. Hindi para mag-consume, kundi para mag-contribute, para mag-invest. So that the body of Christ may be built up. Mas lalakas ang simbahan, mas tatatag ang simbahan, mas magiging pagpapala ang simbahan sa marami dahil maraming mga anak ng Diyos ang naglilingkod katulad niya. Kaya sa umagang ito, tinatanong ka ng Panginoon, nais mo bang maglingkod sa Kanya? Nais mo bang ipagamit yung buhay mo sa Kanya? At sisiguraduhin ng Panginoon, sa unang hakbang na gagawin mo sa Kanya, kukunin ng Panginoon ito at ililid ka niya doon sa lugar kung saan Kanya gagamitin. Doon sa lugar kung saan Kanya i-release. At nais ang Panginoon sa umagang ito, ang buhay mo ay isang buhay na handog at magiging inspirasyon sa marami. Nais ng Panginoon na maging pagpapala ka. You are blessed to be a blessing. You are blessed to be a blessing. Marami po ang buhay na aabotin. Marami pa ang mga wala sa Panginoon. Marami din ang nasa loob na nangangailangan ng gabay at tulong. And the Lord is telling you right now, I want to use you. I want to use you. Hindi para i-reflect ang sarili mo, kundi para mag-reflect ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng marami. At walang anumang pagod, sakripisyo at paghahandog ang masasayang kapag binigay mo sa Panginoon. Kaya sa oras na to, ano man yung pangungusap sa iyo ng Panginoon, maging iyak ng puso mo. Kung minsan ka nawala sa paglilingkod, nais ka uling gamitin ng Panginoon. It doesn't matter kung ano man yung nakaraan mo. Dahil ang grace ng Lord, ang mercy ni Lord laging sariwa para linisin tayo. You are washed by the blood of Jesus. You are forgiven because of His finished work. You are righteous in Christ. You are holy and set apart for a special purpose. Maaaring sinasabi sa'yo ng kaaway, marumi ka, mahina ka, hindi mo kaya. Pero kapag sinamahan ka ng Diyos, higit pa sa iniisip mo at inaakala mo,
yung pagdadalhan sa iyo ng Panginoon. Ang tanging gagawin mo, kapatid, isuko mo yung buhay mo sa Kanya at hingin mo sa Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang natitira kong buhay. Gamitin mo ang aking lakas, kakayanan, Lord. Hindi sa akin personal na agenda at desires, Lord. Gamitin mo po ako bilang regalo, pagpapala sa marami. Gamitin mo po ako, Panginoon, para sa kaluwalhatian mo. Gamitin mo po ako, Panginoon, para maging pintuan sa iba na buhay ka, O Diyos. Mapagmahal kang Diyos. Sa mundo na ginagalawan natin, kapatid, na kung saan iilan na lamang yung mahanap ng oportunidad na maglingkod. I-grab natin yung pagkakataong ito. Involve mo yung sarili mo sa life group, mag-volunteer ka, mag-ask ka sa leader mo na gusto kong ipagamit ang buhay ko, tulungan mo ko kung saan ako pwedeng gamitin ng Panginoon. Yung willingness at yung desire to serve the Lord, yan ang magiging puhunan mo at kakampi mo ngayong oras na to. And when you serve others, you imitate God. You imitate Christ. Because Jesus Christ is our great servant. Minodel ng Lord ang paglilingkod. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Ikaw pong maluwalhati at madakila sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa pangalan mo, Jesus.